bilib si President Trump sa war on drugs ni President Duterte. No? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang dun sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gaano pa siyang kapalpak. Mga kababayan, ito po ang mainit na balita na tila ba itinatago at pilit na hindi binibigyang pansin ng mga tinaguriang bayarang media. Mga isyong mas pinipiling hindi ibalita o talakayin. Tila mga independent vloggers na lamang ang tunay na naglalakas loob maghatid ng buong katotohanan sa sambayanang Pilipino. Nagbibigay linaw, nagsusuri, at walang takot na inilalantad ang mga bagay na dapat malaman ng taumbayan. Ito ang mga balitang hindi dapat ipagwalang bahala. Mga kaganapang dapat malaman ng bawat Pilipino, anuman ang antas sa buhay. Mga opinyon at kuro-kuro ng karaniwang mamamayan na may saysay at dapat bigyang halaga. Kaya't narito ang buong detalye ng balita, isang pagbubunyag ng katotohanan na kayo mismo ang dapat humusga. Ibinesura po ng piskalya ang demanda ni Trililing laban sa akin para sa cyber libel. Kung maalala nyo po, sa kasagsagan nung debate tungkol dun sa di umano secret agreement daw na pinasok ni Presidente Duterte na naging dahilan kung bakit naging mapayapa yung pagde-deliver natin ng pagkain at iba pang humanitarian assistance dyan sa Sierra Madre, sa Sierra Madre, no? Nagdemanda siya ng cyber libel dalang sinabi ko, "Hoy Trililing, excuse me, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas na isang inch ng teritoryo ang Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte." At pinaalala ko sa kanya na ang nawalan tayo ng teritoryo ay panahon ni Pinoy kung saan siya ay tinalaga bilang isang special envoy na walang permiso ng Senado ng mga panahon na yon dahil siya ay nakaupong senador. At dahil nga dun sa maraming mga pagmi-meeting niya na hindi naman natin alam kung anong pinag-usapan nila, talagang walang nakakaalam kung hindi siya lamang at saka yung ating dating ambassador to China na si Ambassador Brady na nagsumite ng Brady Notes kay dating Senate President JPE, yan yung mga meetings na naging dahilan, no? Siguro kung paano nga nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Alam nyo hanggang ngayon, denial king itong si Trililing na hindi raw nawala sa atin ang Scarborough Shoal, pero kung babasahin nyo ang lahat ng mga nakasulat ngayon tungkol sa Scarborough Shoal, sinasabi talaga na nawala ang possession ng Pilipinas sa Scarborough Shoal nung panahon ni Pinoy. So hanggang ngayon po, hindi binibigyang linaw ni Trililing kung ano ba talaga ang naging kasunduan. And yet, siya yung nag-aakusa sa akin na sinabi ko daw na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte sa mga Chino. Wala naman pong secret yan. Yan po ay inanunsyo publicly ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at sinabi rin ni Presidente Duterte na meron silang kasunduan na as is where is o di naman kaya yung tinatawag na status quo agreement. Walang gagalaw, in other words, para merong kapayapaan. Hindi tayo gagalaw para ayusin, pero at the same time, hindi gagalaw ang mga Chino para hadlangan yung pag-deliver ng pagkain, tubig at iba pang humanitarian assistance sa ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Now, ang punto niya, siniraan ko daw siya nung sinabi ko na unang-una na nawalan tayo ng teritoryo matapos siya maging natalaga na special envoy to China. Di ba totoo naman po? Talaga naman pong yung desisyon ng China na kunin sa atin ang posisyon ay matapos na tinalaga siya ng Presidente Aquino bilang special envoy to China. At ang problema po ay wala pong pananagutan. Kasi nga unang-una, hindi siya nagpaalam sa Senado na gagawin niya yung katungkulan na yan. Labag po yan sa separation of powers kasi ang mga senador ay legislative. Ang larangan naman ng foreign affairs ay executive. So dapat talaga yan, humingi siya ng permiso sa Senado mismo, no? Kung hindi kay dating Senate President sa plenaryo na siya ay tatayong bilang isang special envoy. Kasi yan po ay isang prohibited position sa ating saligang batas. Kasi ang mga senador hindi dapat tumatanggap ng kahit ano pang ibang posisyon sa gobyerno bukod dun sa pagiging senador, no? Pero tumanggap siya. At talaga naman po hindi makakaila na secret talaga yung mga nangyari sa mga negosasyon. Hindi ko po alam kung ilang beses siya nagbalik-balik, pero mahigit 20 po na nagbalik-balik siya sa China at hanggang ngayon, napakatagal ng panahon na nakalipas, hindi pa niya isinasa publiko kung ano talaga naging kasunduan nila ng China. Basta ang alam lang natin, matapos yung napakadaming pagmi-meeting niya, nawala ang Scarborough sa atin.
Kaya nga ang sinasabi ko, huwag kayong magtututuro na si Presidente Duterte di umano ang namigay ng teritoryo dahil ang katotohanan niyan, it was during the time of President Aquino na nawala sa atin ang Scarborough Shoal. At bagamat tayo po ngayon ay pinangingisda ng China, yan din po ay resulta dahil doon sa pag-uusap ni Presidente Duterte kay President Xi. Kaya hanggang ngayon po ay hindi naman po nagrereklamo ang mga mangingisda natin at nakakapaghanap buhay po sila dyan sa boro na tinatawag. Alam ko po yan kasi mga mangingisda dyan, nung panahon na pinagbawalan sila, nung panahon ni Aquino na mangisda dyan, sila po yung naging kliyente ko. Kilala ko silang personal kung sino sila. Hanggang ngayon po, meron akong 2 freezer na ang laman ay libreng isda dahil yung aking mga kliyente, mga mangingisda ng Scarborough, hanggang ngayon, nagbibigay po sila ng isda kapag sila po ay nakakahuli. No? At ang nakakatuwa nga po, hindi ako pumupunta ng Masinloc para kunin. Nagtotoka-toka sila para magbayad ng isang tao na dalhin sa bahay ko. At 2 freezer po ngayon ang meron ako sa aking bahay dahil nga po sa daming isda na binibigay sa akin ng aking mga kliyente na galing po sa boro. No? At yan naman po ay bilang pagkilala nung panahon na sila po ay naiipit at nawalan ng trabaho, gumawa po tayo ng legal na remedyo laban sa China. No? Naghain tayo ng complaint dun sa UN Human Rights Committee na nagsasabi na pinagkakaitan sila ng China na karapatan na magkaroon ng kabuhayan. At bagamat walang decision dyan sa naging kaso na yan, hindi naman natin makakaila na matapos masampay ang reklamong yan, pinayagan muli ng China na makapagnisda ang ating mga mangingisda. At nung nagkaroon nga po ng arbitration, ang sabi ng arbitral tribunal, lahat ng mga mangingisda ay may karapatang mangisda dyan dahil merong historic right to fishing. So lahat ng mangingisda, kay Pilipino, kay Chino, kay Vietnamese, ay po pwedeng mangisda dyan sa boro. Dahilan na hanggang ngayon po, naghahanap buhay ang ating mga kababayan dyan. Well, ako nga po sinasabi ko na sa mga Chino bakit pa ba kayo kailangan mangisda dyan? Ang gawin nyo na lang, ponduhan ninyo ang isang modernong fast freezing facility at saka i-improve nyo yung port facility ng Masinloc para hayaan nyo ng Pilipino ang mangisda, hayaan nyo ng i-fast freeze ang mga isdang nahahanap dyan, nahuhuli, at i-export sa China. Dahil mayaman na naman mga Chino, hayaan na nila mga Pilipino lang ang mangisda dyan sa Scarborough. At sila kain na lang ng kain dahil meron naman silang pambayad, di ba? So, pero hindi po pwedeng mangyari ngayon yan dahil nga sinira na ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating relasyon sa China. At mukhang wala na pong pag-asa na ma-repair sa near future itong relasyon nito hanggang nakaupo po ang Marcos Jr. Dahil ginagamit ng Marcos Jr. ang China ngayon para takutin ang mga Amerika na kapag hindi sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa China, hindi nila magagamit ang ating bansa bilang unsinkable warship laban sa China. No? Well, tingnan natin kung ano pong mangyayari dyan dahil bagamat umiinit na naman ang relasyon ng China at ng Amerika, ang katotohanan po, paulit-ulit sinasabi ni Junior, na hindi pala ni Junior, paulit-ulit sinasabi ni President Trump na hindi siya interesado na makipaggera kahit kanino at ngayon nga po pine-pressure niya itong si Zelensky na tapusin na yung gera sa Russia. Samantalang noong mga unang panahon, ang mga Amerikano nagsasabi, sagot ka namin Ukraine, lumaban ka. Ngayon ayaw na ni Trump dahil alam niya na ang nagbabayad ng gera ay mga Amerikano. So sa tingin ko rin po, hindi papayag si President Trump na kapag nagkagera dahil nga sa Taiwan, ang Amerika magbabayad. Kaya nga po, bigo si Marcos Jr. ngayon na umasa sa kanyang pag-asa na kahit gaano pa siyang kapalpak bilang isang presidente, susuportahan siya ng mga Amerikano. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ni Presidente Duterte. Hindi ko nga po alam kung kailan gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan pinakulong ng ICC na talaga namang galit na galit si Trump dyan. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko, isa-sanction ko lahat ng kahit sinong makipagtulungan sa ICC laban sa ating mga kaalyado at kasama naman sa kanilang mga alyado ay ang Pilipinas. Hindi lang dahil tayo kanilang treaty ally, kundi dahil na rin sa malapit na pagkakaibigan ni President Trump at ni President Duterte. Para nga po silang twin brothers, no? Parehong politika, parehong merong war on drugs. Believe si President Trump sa war on drugs ni President Duterte. No? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang dun sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China
bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gaano pa siyang kapalpak. So abangan natin ang susunod na kabanata dyan dahil tingin ko naman hindi maaatim ni President Trump na manahimik habang ang ating Tatay Digong ay nakakulong sa dahig na sinasabi ni Trump dapat talagang mabuwag na dahil ang ICC hindi lang ginagamit para sa politika at yan po ay ginamit laban sa Pilipinas para patunayan na hindi lang mga Aprikanong hinahabol ng ICC, kung hindi, ginagamit yan laban sa Amerika mismo at kanyang mga alyado. At alam naman natin na bagamat maraming maanghang na salita ang ating presidente tungkol sa mga Amerikano, pagdating naman sa personal na relasyon, walang kaduda-duda ang relasyon nilang dalawa ni President Trump. So anyway, maraming salamat po sa mga piskal sa kanilang ginawang pag-dismiss sa kaso ni Trillanes. Na-dismiss po yung kaso kasi yung isang elemento ng libel ay hindi napatunayan ni Trililing. Ito po yung requirement na publication. Ang sinabi niya kasi sa kanyang complaint affidavit, napagbigay alam lang sa kanya ng isang staff niya yung aking broadcast ng Spokes Hour kung saan tinawag kong pansin niya na hindi talagang nawala ng kahit anong teritoryong Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte. Pero sabi ng piskal, nasa ng prueba, wala namang sinumpaang sanaysa yung staff mo. Tapos, hindi rin siya gumawa ng kahit anong ebidensya, nagsumite ng ebidensya na may nakapanood sa Spokes Hour na episode na yon at naniwala na nasiraan ang pagkatao ni Trililing. Paano mo naman masisiraan ng tao na talaga namang negative ng approval at trust rating? Makikita niyo po yan sa resulta ng eleksyon sa Caloocan. Ang Caloocan po, naku, ewan ko kung aabot sa milyon ang kanyang botante, no? Pero wala pa po sigurong 20,000 na magiging boto dyan ni Trililing. Baka nga mga 10,000 lang ang makukuha niya, no? So paano mo sisirain ang pagkatao ng Trililing na sira na sa mata ng napakadaming tao? Pansinin niyo po yan. 10,000 to 20,000 votes lang ang makukuha niyan sa Caloocan sa kanyang kandidatura sa pagiging alkalde ng Caloocan. So mga taga-Caloocan, huwag bumoto sa isang tao na nakipag-secret negotiation sa China na ang naging resulta, at wala namang kaduda-duda po yan, matapos ang napakadaming pagmi-meeting niya na secret sa mga Chino, ay nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Now, ang hindi po in-address ng mga prosecutor ay yung sinasabi ko na sakop ng protected speech yung aking sinasabi. Unang-una, hindi naman ako nagsabi na nawala ang Scarborough Shoal dahil sa paghihimasok ni Trillanes. Yan naman po ay sinabi mismo ni Juan Ponce Enrile nung siya ay Senate President. At kinabit ko po bilang attachment sa aking counter affidavit yung proceedings ng Senado. Kung talagang malinaw, kung saan malinaw na malinaw, sinasabi ni JPE, abay traitor itong mamang ito dahil siya nakipag-usap ng sikreto na walang teritoryo natin, hindi nagbibigay ng public pronouncement kung anong napagkasunduan niya, at nung nagsasalita si JPE, imbis na sumagot, nag-walk out. Kung wala siya itatago, ba't hindi siya sumagot sa plenaryo ng Senado? Kaya nga ang mga senador binibigyan ng immunity laban sa libel para maging ang balitaktakan dyan ay maging buhay, no? At malaman natin kung anong katotohanan. Pero pinili niya na manahimik imbis na i-deny yung sinasabi ni JPE na nawala ang Scarborough dahil sa kanyang mga secret negotiations, at hanggang ngayon hindi pa niya sinisiwalat kung ano talaga ang napagkasunduan niya sa bansang China. Sa akin po, malinaw na ang desisyon ng Korte Suprema. Kung ang subject matter ng mga sinabi ko ay may kinalaman sa interes ng publiko, kinakailangan niya na ipag-usapan. So pag-usapan po natin, ano ang mga pinagkasunduan ni Trillanes doon sa kanyang mga secret negotiations. Siyempre po, ang secret negotiations magkakaroon ng secret agreement. So siya po ang pumasok sa secret agreement, hindi ang dating Presidente Duterte, dahil yan naman pong mga agreement on status quo ay isiniwalat sa publiko ng ating Presidente Duterte at ni minsan hindi po sinikreto. In fact, ang unang-unang pagkakataon narinig ko yung agreement na yan, kongresista pa po ako doon po sa hearing ng Committee on Appropriations kung saan humarap si dating Defense Secretary Del Lorenzana at sinabi na may ganyan ngang kasunduan, status quo agreement, na walang galawan, no, nang magkaroon ng kapayapaan, lalong-lalo na dyan sa area ng Ayungin, no? Bagamat hindi po yan na
napagdesisyonan ng mga piskal, sapat na po na merong isang elemento na kulang doon sa reklamo ni Trillanes. At ang nagkulang ng elemento ay yung elemento ng publication. Pero sana nga po magkaroon din ng pronouncement tungkol dun sa pananagutan ni Trillanes bilang isang public officer na meron siyang obligasyon na isiwalat yung mga secret negotiations at secret agreements kung anumang nito na kanyang ipinasok with the Chinese authorities. Dahil may pakialam po tayo yan, dahil yan po itungkol sa ating teritoryo na pilit na binabaluktot ni Marcos Jr. at sinasabi na ang Presidente Duterte raw ang dahilan kung bakit tayo nawalan ng teritoryo na wala pong basihan. Dahil alam naman po nating lahat na wala ang Scarborough sa panahon ni Presidente Aquino na nagtalaga kay Trililing bilang isang special envoy at nawala naman pong mischief reef sa panahon ni FDR. Napag-usapan din po natin abay, itong si Trililing humarap sa kanyang partido na Lakas, NUCD, at humiling na kinakailangan tulungan ng matindi ang alyansa. Naku, mantakin ninyo Ang alyansa ay binubuo ng isang koalisyon kasamang lahat ng mga pinakamalalaking partido ng Pilipinas, ang Lakas, NUCD, Nasyonalista, NUP, at saka ang partido ni Danding Coangco, NPC. So ano pa bang kailangan nila? Midterm elections. Hawak nila ang administrasyon. Hawak nila ang lahat ng ayuda. And yet, desperado na nakiusap ang tambaluslos na kinakailangan suportahan ng Partido Lakas ang alyansa ni Marcos Jr. Well, itong ganitong desperadong pakiusap na kinakailangan tulungan ng alyansa, miski ito po ay midterms election at nakaupo ang Marcos Jr. ay nagpapatunay na talaga namang pong nakaapekto sa mga kandidato ng alyansa ang pagtataksil na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang katunayan po nito, yung negative 28 at negative 29 na trust and approval rating ng ating Marcos Jr. Negative 28 at 29 yan po ay parang imposibleng makamit. Pero nakamit po yan ni Marcos Jr. It is the worst record of approval and mistrust of any president. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ninyon? Talagang pinakasusuklaman na presidente ang Marcos Jr. At itong si Auntie Claire isinisisi sa akin, hello, ang sakit ng sikmura, hindi po yan fake news. Yan po'y nararamdaman, hindi po yan balita. Yan ay physical sensation na gutom ang Pilipino. Kaya wag na tayo magtaka na talagang negative 28 at negative 29 ang trust and approval rating ni Marcos Jr. At dahil nga po dito, well, Houston, we have a problem. Nagiging referendum ngayon ang midterm elections para kay Marcos Jr. Kung sa tingin ninyo, mas mabuti sa Pilipino ang magpatuloy ang administrasyon ni Marcos Jr., ibotong alyansa. Pero at negative 28 and negative 29, nako po, they have a problem. O nakikita na natin isang staunch na kandidato ng alyansa, itong si Manny Pacquiao, ini-endorso na ang mga kandidato ng PDP Laban. Nakita nyo naman, ang Villar na anak ni Manny at Cynthia Villar na talagang haligan ng Nationalista Party, nagpa-endorso kay Inday Sara Duterte. At siyempre, sariling kapatid ni Junior na tinatawag nating Mangga, nagpa-endorso na rin kay BP Sara. So, ang ibig sabihin po niyan talaga, they have a problem. Dahil nga po gagawing referendum ng taong bayan kay Marcos Jr. itong midterm elections, malamang po maraming hindi makakapasok sa hanay ng alyansa, bagamat ito po ay midterm election at lahat ng resources, ayuda, pera, hawak ng administrasyon para suportahan kanyang mga kandidato, pero isa-isa na pong bumabagsak sa survey. Siguro ang kanilang pag-asa na lang po ay magic using the machines. Kaya nga po ang pakiusap natin, kinakailangan tambakan natin sila para miski sila ay mag-attempt na magdaya through electronic cheating, mabibigo sila. Dahil pag sila ay tinambakan, kahit ano pang magic ang gawin nila, hindi sila magtatagumpay. Di ba po?
So yung ganyang tono na talagang desperado na humihingi ng tulong para sa alyansa ni Tambi, patunay po na talagang nadisgusto na ang taong bayan kay Marcos Jr., hindi lang dahil sa kagutuman, hindi lang dahil sa kataasan ng presyo ng bilihin, hindi lang sa kakulangan ng trabaho, hindi lang dahil sa mababang sweldo, hindi lang dahil hindi niya sinasagot ang mga akusasyon na siya ay bangag, kung hindi, pinagtraidoran niya, hindi lang po ang Presidente Duterte na nagpalibing sa kanyang ama na hindi ginawa ng kahit sino pang ibang presidente, kung hindi, pinagtaksilan niya ang sambayanang Pilipino. Dahil nang sinurrender niya ang Pilipino para husgahan ng dayuhan, yan po'y paglabag sa ating soberenya, sa ating jurisdiksyon, sa ating karapatan bilang isang malayang sambayanan. Kaya wag na po tayo magtaka. Desperada po talaga sila. Pero ako naman po, ang pakiusap ko ha, Duterte. Wag na po tayong bumoto ng iba. At para sa party list, Gabay Party List 139. Ito naman po ang party list na magpapatupad ng tama ng universal healthcare na isinulong ko po yan, batas ko po yan. Kaya sinusuportahan kong Gabay dahil ang pangako ng Gabay talagang sisiguraduhin nila na hindi na mauulit ang pagnanakaw nila ng pondo sa PhilHealth at sisiguraduhin ng Gabay na ang pondo para sa universal healthcare gagastusin lang sa Pilipino para hindi na mamatay ang mga Pilipino dahil sa pagiging mahirap lamang. Ang Gabay Party List din na magsusulong na palalawakin pa yung batas na naisulong ko na libreng tanghalian sa mga nagugutom na mga kabataan. No? Gagawin na po yung libreng tanghalian para sa lahat ng kabataan natin sa elementary at high school. Natatawa na lang po ako dahil ang dalawang kandidato for the Senate sinasabi sila daw ang magpapasa ng ganyang panukalang batas. Naipasa ko na po yan ng 17th Congress. Mantakin nyo, 1 year and a half lang ako sa Kongreso, naipasa ko yan. Ang pangako ng Gabay, palalawakin. Kaya lang naman po, ang libreng tanghalian ay para lamang sa mga kulang na timbang na kabataan kasi noong mga panahon na yon, hindi daw sapat ang pera, pero nalalaman pa naman natin. Kung nagagastos nila sa ayuda ang pera natin, ba't hindi pa gastusin para sa libre at masustansyang tanghalian sa lahat ng ating mga kabataan? At bagamat naisulong ko na rin po yung libreng irigasyon sa mga maliliit na mga magsasaka, ang problema po, 50% lang ng ating mga kabukiran ang merong patubig. Ang pangako po ng Gabay ay gagawing 100% fully irrigated nang sa ganun po makinabang ang mga maliliit na mga magsasaka. At kapag tayo po nagbigay ng suporta sa ating mga magsasaka, mapapababa natin ang presyo ng pagkain at mapapababa po natin ang inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Para po sa problema ng korupsyon, ang Gabay Party List po magsusulong ng freedom of information, nang hindi na po nila maitatago ang mga katotohanan, at saka Whistleblower Act. Kasi kinakailangan pong bigyan ng proteksyon na magsisiwalat ng mga kabalustugan sa gobyerno. Gabay Party List 139. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.